Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, silang tatlo ay present noon pong lalangin ang sanlibutan. Mga kapatid, ganyan kadakila ang ating pong Panginoon. At alam niyo po ba, marami pang talata sa Biblia na nagbibigay sa atin ng pananaw at ng mga aral upang mas lalo pang makilala ang ating pong Panginoon. Kung kayo po may mga Biblia, nais ko po kayo imbitahan sa aklat po ng Lucas. Lucas 2 at ang talata po ay 10 at 11. Kaya mga kapatid ko, samahan niyo po ako at atin pong bubungkatin ang ating pong mga banal na kasulatan. Okay, Lucas, ang kapitulo ay 2 at ang talata ay 10 at 11. Kung kayo po ay nariyan na mga kapatid, mga kaibigan kong nakikinig ngayon, samahan niyo po akong basahin. Ang sabi po sa talatang 10 ay ito: kaya't sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, sapagkat narito dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan. At ang sabi po dun sa talatang 11, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Gusto ko po mag-focus kayo dyan, mga minamahal ko, sa talatang 11 na yan. Noong panahong ito, ang anghel na si Gabriel ay nagpakita sa ina ni Jesus na si Maria. At ang reaksyon ni Maria ay natural. Siya ay natakot sapagkat sino nga bang hindi? Makakita ka ng isang anghel, isang nilalang na hindi pamilyar sa iyo. Di ba? So natakot si Maria. Ngunit ang pabalita ng anghel sa kanya, huwag kang matakot sapagkat ako'y merong dalang isang magandang mensahe. Mula sa iyo ay isisilang ng isang sanggol na magdadala ng kagalakan sa buong sanlibutan, sapagkat ang sanggol na ito ay si Kristo, ang anak ng Diyos. Pansinin niyo po doon sa talatang 11, mga kapatid. Punta ho tayo diyan. Nung sinabi po yung salitang Diyos doon po sa talatang 11, yung orihinal na salitang ginamit sa Griego ay salitang Yahweh, mga kapatid. Yung salitang Yahweh, ito yung pangalan ng Panginoon sa lumang tipan. Ngayon, para po sa mga hindi pamilyar, alam niyo po ba na sa lumang tipan, hindi pa ho pinapanganak si Jesus, sapagkat siya'y pinanganak lamang noon po 4 BC bago pa man maisulat yung aklat po ng Mateo, mga kapatid. Sa bagong tipan, sa makatuwid, nung ipinakilala ng anghel na si Gabriel itong ipapanganak na Jesus, ipinakilala siya bilang Yahweh, isang Panginoon doon pa sa lumang tipan, isang Panginoon na nag-i-exist bago pa man siya ipanganak. Mga kapatid, napakaganda, sapagkat binibigyan tayo ng ideya ng anghel na si Gabriel na itong Jesus na ipapanganak ay hindi isang bagong Panginoon. Hindi siya rin yung Panginoon sa lumang tipan, mga kapatid, mga kaibigan. Isa pa, nung sinabi po yung pangalan Kristo, yung Kristo po ay hindi po isang literal na pangalan. Ang ibig sabihin po nito sa Griego ay anointed one. Isa pong itinalaga. Mga kapatid, pag sinabi pong itinalaga or anointed, kung meron mang mas malalim pang kahulugan sa Tagalog, ito po ay past tense. Pansinin nyo nung ipinigay ni Gabriel yung mabuting balita ayan, so kay pupunta Maria, tayo ngayon sa hindi pa may siya nanganganak. Pero yung nasa street sinapupunan corner ng niya, Arnais hindi lamang Avenue, basta Panginoon San ng Lorenzo, lumang Makati po tipan, yan. At dadalhin po natin sa may NAIA Terminal talaga na. 1. Ay, Mga kapatid, napakaganda Santo ng Rosario. talatang ito. Binibigyan tayo Santo Rosario. ng mas malalim pong pagkakakilala sa ating pong Panginoong Yesus. Nais ko pong simulan yung seryeng ito sa tunay na simula Santo ng Rosario. buhay ng ating pong Panginoon. Isang simula na hindi natin kayang tarukin sa umagang ito, pero isang napakagandang bagay na malaman na ang Panginoon ay higit pa sa ating pagkakakilala sa Kanya. Siya po ang Yahweh ng lumang tipan. Siya po ay isang Messiah, isang Diyos na itnilaga
At ang sabi nga ng Lucas 10, siya po'y pumunta dito sa lupa upang hanapin tayong mga nawawala. May mga ilang teksto pa tayo mga kapatid na pwede pong banggitin. Kaya kung kayo po ay meron pong mga ballpen, kayo po ay may mga papel, pwede nyo pong isulat at mamaya saliksikin nyo rin. At kung kayo po ay nanonood sa live, pwede nyo pong ilagay dyan sa comment section yung inyo pong mga tanong at kami po ay magiging masaya mga minamahal kong kapatid na sagutin ang mga katanungan yan. Meron pang mga teksto sa aklat po ng Juan na idinedetalye po sa atin. Sir, grab po pick up po. Doon po Garden pagkakakilala Tower ni 1 Juan daw. sa atin po. Yan ang pangalan. Alam niyo po ba, ito po isa Ah, ni Juan sige patungkol po. kay Jesus kaysa doon sa kanya pong mga kasama na si Mateo, si Marcos at si Lucas. Kumbaga pare-parehas lamang na gospel at buhay ni Jesus yung kanilang isinusulat. Pero bakit kaya mas malalim yung mga naitala ni Juan tungkol kay Jesus? Alam niyo po ba na sa Biblia si Juan ay kilala bilang John the Beloved. Ibig sabihin, sa mga tagasunod ni Jesus, itong si Juan ay isa sa may pinakamalalim na relasyon kay Jesus. Ano po, good Ano po evening. yung gusto kong good afternoon po. sabihin? Alam niyo po ba Ma'am, ano na po? habang mas minamahal natin si Jesus, ito Ma'am, po'y saan ang nangangahulugan, lipuhan dito? mas nakikilala natin siya. Huh? Kaya naman, kung hindi natin Ayun siya din. lubos na nakikilala ng joy, Ayun kung paano pala, natin shit. masasabing mahal natin si Jesus? Akala ko babalik Pwede ka mo bang sabihin sa girlfriend mo na mahal kita? Tapos, eto, tatanungin ka, kailan yung anniversary natin? Ayan, yari yung mga lalaki. Ama, magpapaalam ako. Ito yung pinakadaspan po natin. Magre-record So, yun sa sasabihin kalsada ng naman. babae, ay hindi mo siguro ako I-upload mahal. yan sa aking YouTube Bakit channel hindi po. mo Okay naman? natatandaan? Tingnan po. At ito tayo mga Kristiyano, sabihin natin, mahal natin si Jesus. Pero bakit napakalimitado ng ating pong pagkakakilala sa Kanya? Kaya naman, mga kaibigan, mga minamahal, hindi po ito ang huling beses na ako po inyo pong makakasama. Patuloy po kayong makinig sa atin pong radio upang mas lalo pang makilala ng higit ang ating pong Panginoon. Sa aklat nga ng John 1 verse 8, inilathala po sa atin ni Juan ng mas malalim pa kung gaano niya kakilala ang ating pong Panginoon. Ang sabi po sa unang Juan, sa John 1 verse 18, walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kanlungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Mga minamahal, pansinin ho ninyo, hindi lamang siya basta nag-exist noon pong Genesis o kaya naman dito po sa Gospel. Kasama po siya ng Ama sa Kanya pong kanlungan. Imagine, bago pa mga Ma'am Joy, papunta si Jesus dito sa lupa. Napakahaba na ng kanilang bonding. Napakahaba na hindi natin kayang i-imagine kung gaano nakahabang panahon ng kanila pong pinagsamahan. Siguro napaka-sweet nila. Pero kailangan na ang anak ay pumunta dito sa lupa. Kailangan magkahiwalay ng ama at ng anak sapagkat mahal na mahal tayo ng Panginoon at kailangan niya po tayong ligtas. Meron pa, sa John 3 verse 35, ibinigay ng Diyos Ama ang lahat ng kapangyarihan, ang lahat ng otoridad sa anak. Pansinin niyo po, minamahal ng Ama ang anak at inilagay sa kanyang kamay ang lahat ng mga bagay. Ganyan kamahal ng Ama ang kanya pong anak. Hindi lamang sila basta magkasama ng mahabang panahon bago pa man dalangin ang sanlibutan. Ibinigay din ng Ama ang otoridad sa kanya pong anak. Ang kanila pong kapangyarihan ay parehas. Ang kanila pong otoridad ay parehas. Hindi po mas mababa ang Ama sa anak, mga kapatid, mga kaibigan. At ang sabi pa ng John 10 verse 30, ang Diyos Anak ay iisa sa Diyos Ama. So mga minamahal, hindi ko na po lubos pahahabain pa. Marami pa po tayong tatalakayin sa mga susunod na panahon. Pero sana po sa pagkakataong ito ay mas lalo nating nakilala ng higit ang ating pong Panginoong Diyos. Siya po'y higit sa pagiging isang tao. Siya po'y higit sa pagkapanganak lamang sa Bethlehem. Ang kanya pong kwento ay higit sa 33 taon na inilagi niya dito po sa sanlibutan. Mas marami pa tayong bagay na pwedeng malaman mga minamahal patungkol sa Diyos. Kaya naman, sa mga susunod na panahon, samahan niyo po kami at atin pong tatalakayin at mas kikilalanin pa ang ating pong Panginoon sa serye Paglapit kay Kristo. Salamat po at
at maraming salamat sa ating lahat. Yan. Maraming salamat, Pastor Rodney. Ano? Parang maganda nga yung topic natin ngayon kasi mas higit na maunawaan ng mga hindi lang kapatid natin sa pananampalataya, kundi yung iba pa nating kapatid na sumusubaybay at nakikinig dito sa atin. Totoo po. Yung ating pong pag-aaral kasi ay hindi lamang limited sa isang reliyon. Sapagkat kahit ano pa yung ating reliyon, isa po yung anak ng Diyos na Ama. Ayan. Hindi lang sila mo din, Pastor, para sumubaybay ulit mo. Yes. So samahan niyo po kami bukas muli mga kaibigan ko ha, sapagkat itutuloy po natin ng mas malalim pa yung ating pong paglapit at pagkilala kay Kristo. Sa lahat po ng na-bless sa programang ito, huwag po nating hayaan na ito po yung mag-stop sa ating mabuting balita. I-share natin sa ating pong mga kaanak, sa ating pong mga anak, sa ating mga kapatid at mga mahal sa buhay. Sapagkat ako po'y nakakasigurado na hindi lamang nais ninyo, nais din ng Diyos na mas makilala ng inyong mahal sa buhay ang ating pong Panginoon. Ma'am Joy, malungkot ang langit kung sila lamang yung makakapunta doon at yung kanilang anak at pamilya ay hindi nakasama. So yung ganyan pong practice ay magsisimula sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Napakaganda na sama-sama buong pamilya ay nakikinig ng mabuting balita ng Panginoon. Tama, Pastor. Ano, kung kayo po ay na-bless at sa tingin nyo ay makakatulong pa kayo sa iba, sa mga kilala nyo, sa mga kaibigan nyo, i-share nyo po ito at sabay-sabay natin ipalaganap ang salita ng ating Panginoon. Ayan. Kaya naman po patuloy nyo pong subaybayan at sabay-sabay po tayong tumutok sa ating panibagong serye at mga bago namang kaalaman tungkol sa Biblia. Mga kapatid, kung kayo po ay may nais na itanong, mag-request ng panalangin o magkaroon ng libreng aklat na paglapit kay Kristo, ay maaari po kayong mag-text sa numerong 0969-283-5433, 0969-283-5433, o kaya naman po ay mag-message kayo sa ating Facebook page, ang Adventist Teleradio. Adventist Teleradio. Bago po tayo magtapos, ay pangunahan po tayo muli ni Pastor Rodney para sa ating pangungkas na panalangin. Muli mga kaibigan, samahan niyo po ako. Tayo po yung po at tayo po yung mananalangin. Mapagpala naming Diyos, unay na napakagandang mas makilala pa kayo sa pagkakataong ito. Ama, salamat sapagkat muli niyo pong itinakilala at inihayag ang inyo pong sarili sa bawat isa sa amin. Ito po'y simbolo ng isang mas malalim na relasyon sa inyo. Ama, salamat sapagkat amin pong nalaman na kayo po'y higit na dakila kaysa sa aming pagkakaalam. Dahil sa inyong pong pag-ibig, iniwan niyo po ang langit upang pumunta rito sa lupa at iligtas mula sa aming mga kasalanan. Idinadalangin ko po ang lahat ng nakapakinig sa programang ito. Naway ang mabuting balita na kanila pong sa umagang ito ay maibahagi din naman sa lahat po ng mga kaibigan nila, kamag-anak, mahal sa buhay, upang ang pong liwanag ay magiging sa madilim na mundo na ang pong ginagalawan. Ama, sana ay imbitahan niyo rin muli ang lahat ng tagapakinig bukas na ipagpatuloy ang pakikinig at ang pag-aaral, sapagkat sa serye nito, Ama, ay mas lalo po namin kayo kilalanin. Muli, O Diyos, salamat sa katiyakan na kayo po ay nasa pagitan namin sa pag-aaral na ito, na kami po itinuturuan nyo ng katotohanan at ng katotohanan lamang. Pagpalain ng lahat ng nakikinig, ang bendisyon ng kalangitan ay kanila pong maranasan ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga balita ng pag-asa sa lahat hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Bukas po ay samahan niyo po kami muli ni Pastor Rodney para sa panibagong paksa upang atin pong lubos ng maunawaan ang mga katotohanan na nakasaad sa banal na kasulatan. Muli po ako, si Sister Joy Esteves, po nagsasabi, sa Panginoon ka magtiwala sapagkat siya ang tanging pag-asa. Magandang araw po, pagpalain kayo ng ating Panginoon.
Sige po. Bali, 45 po yan, ma'am. Sige po, ma'am. Dagdag ko na lang po dito. Ano po? Salamat po. Ingat po kayo, ma'am. God bless po. Bumbuyades po. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ingat at God bless. Paalam po muna pansamantala at tayo gagawa na ng secret video sa ating susunod na mga mission.